tayong lahat na magsipagtayo sa biyaya at kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah! Bago po tayo mag-start, munting paalala lamang po para sa lahat na maaari lamang po yung mga bata, wag po natin hayaan na pakalat-kalat po sa labas para maiwasan natin ang anuman pong aksidente. Iwasan din po natin ang pag-uusap habang tayo nagpupuri, habang tayo nagpapasalamat sa ating Diyos. Namnamin po natin yung mga oras na meron tayong time to worship, to praise God. Amen? At stay focused po tayo sa lahat sa salita ng Diyos na atin pong mapakikinggan. At yung bawat isa po sa atin, maaari po ba natin batiin ang bawat isa? Ang katabi natin, good morning kapatid, you are blessed. I believe marami po tayong problema na dala-dala, pero aalisin po ng Diyos yan. Papalitan ng joy sa puso natin. Amen po ba? Kaya sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, you are blessed kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya samahan niyo po ako at namnamin natin ang salita ng Diyos mula po sa mga awit chapter 145. Medyo mahaba po ito pero napakaganda po ng verse na gusto po sa ating sabihin ng Diyos. Mula po sa awit 145 verses 8 to 14. Ang sabi po rito, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Purihin po ang salita ng ating Diyos. Lahat po tayo ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! We praise you, we glorify you, we worship you, Jesus. Maraming salamat po sapagkat ininako mo ang aming mga panyapak sa bahay panambahang ito, Panginoon, upang muli magkasama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyo, na madakila ang iyong pangalan. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na sumasama sa amin sa araw-araw naming buhay. Ano man po yung sitwasyon namin sa buhay right now, ikaw ang nakakaalam. Batid sa iyo, Panginoon, ano man po yung nilalaman ng aming puso, anong nilalaman ng aming mga nasa isip, O Diyos, batid sa iyo lahat ng ito. Wala po kaming maitatago sa iyo. Kaya ngayon, Lord, lumalapit kami sa iyo upang magpasalamat. We humble ourselves before you, O God, sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, ng kagalakan sa puso upang magpatuloy na maglingkod sa iyo. Ano man po ang aming dinadanas sa aming buhay. Panatilihin mo, O Diyos, ang iyong mga salita sa aming puso, sa aming isipan, nang sa gayon maipamuhay namin ito. Ano man po ang aming tahakin sa mundong ito. Na Lord, tumimo, Panginoon, sa aming puso at isipan lahat, Lord God, ng iyong mga salita na aming mapakikinggan, Lord God, at aming gamitin, Panginoon, yung bibig namin, Lord, sa pag-aawit sa iyo, upang mapapurihan at maparangalan ka. Na Lord, mabigay namin yung lubos na kagalakan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, sapagkat deserve mo lahat ng ito, O Diyos. At kulang ang mga salita upang magpuri at magpasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na gagawin sa bawat isang naririto, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, at ng iyong libo-libong anghel sa aming pag-aawitan at pakikinig sa iyong mga salita. Nasama-sama kami, Panginoon, na matuto, Lord God, at magamit ito at maibahagi sa mga kapatid namin at sa bawat tao makakasalamuhan namin, Lord God. Lord, maraming salamat po. Ito po kami sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas, at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say,
Ikaw ay ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa presensya mo, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, na i-fill this place, Panginoon, with your Holy Spirit as we will worship you, Panginoon. We'll sing for you, Jesus. You deserve to be praised, to be worshipped, to be glorified in this place, O God. At sa kahit saan man kami pumaroon, Panginoon, patuloy ka namin aawitan. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Jesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
faithful, then, now, and always, Jesus. At patuloy kaming mananampalataya sa iyo. Lord, open our ears, Panginoon. Yung spiritual namin pandinig, O Diyos. Yung aming pong mga mata, Panginoon, ibukas namin, Lord God, sa iyong mga salita. Yung pandinig namin, Panginoon, na Lord, ready kami to hear your voice. Yung words mo, Panginoon, ay hahayag ng iyong mensahero, Lord God. Itago mo lamang siya sa iyong likuran upang maihayag ang katotohanan na nagmumula sa iyo. At Lord, tumipoy ka sa aming puso at isipan at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay at maibahagi sa lahat ng taong makasama na buhay namin, Lord God. Lord, we thank you. We thank you and we glorify your holy name. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and with the guidance of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Diyan, manatili pong nakatayo ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 24 to 27. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't-simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talaga malayo sa bawat isa sa atin. Yes, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na maramdaman ng bawat isa ang iyong banal na presensya. Sa pag-aaral namin, Panginoon, ng salita mo, patuloy kang magparanas sa bawat isa, Panginoon, ng transformation, O God, na yung mga salita mo ay makapangyarihan, na ito po'y makapagbabago ng aming buhay, kung paano mong transform ang mga lingkod mo in the early church, O God. I pray, transform us according to your will, according to the word of truth na aming papakinggan sa umagang ito at bubulay-bulayin. Ama, wala po kami, Panginoon, kakayahan, kaya po kami humihingi ng kaunawaan, ng wisdom and knowledge sa iyong banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. May your Holy Spirit be our great teacher, be our great preacher sa umagang ito. And just use me, Panginoon. Use my mouth, my whole being, Panginoon, to glorify your name. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, magsimpo po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo po'y mag-aaral muna ng salita ng ating Panginoon. So, ayon po sa Acts chapter 16, last week na ating pinag-aralan, let us do the background po or review. So, alam naman po natin, no, that after nung separation po ni Apostol Pablo at Bernabe, si Pablo po ay nagpunta sa Lystra, kasama po niya si Silas. And doon po, siya po ay natagpuan po nila si Timoteo na kung saan siya po ay ino-honor o kagalang-galang o ginagalang ng mga tao doon. So, sabi po dito, they added Timothy to their mission. And ayon sa kanilang kultura, dapat po ay tuliin. Kaya po, tinuli po nila doon si Timoteo. Kahit ang kanyang amain ay hentil. Pero ang kanyang ina ay mga Hudyo. And makikita natin dito na hindi hadlang yung mga ganong tradisyon
upang sila ay sumampalataya at maligtas. We also learned that the Holy Spirit led them to Macedonia. So ang banal na Espiritu ang siyang nagdala sa kanila at nagtungo sa kanila o nagutos sa kanila through night vision kay Apostol Pablo. And ano yung nakita niyang vision? A man of Macedonia appeared with him saying, come over to Macedonia and help us. So ayun po yung kanyang naging pangitain ni Apostol Pablo. Sa Macedonia region po, meron dong tinatawag na city which is the Philippi. So yung Macedonia is a region. Kung baga sa atin, Region 3, merong city doon sa San Jose del Monte, ganun din sa kanila. Macedonia is a region and yung city doon ay Philippi o yung tinatawag na Pilipos. So we're there, nakilala po nila, na-met nila si Lydia na kung saan siya po ay businesswoman na nagtitinda ng purple cloth o yung mga luxurious na mga damit or satin. So ayun po yung ginagamit ng mga high priest o yung mga nasa otoridad or yung matataas ang kanilang mga ranggo. So sabi dito, na-meet nila doon sa Philippi, si Lydia na siya po ay taga Thyatira. So itong si Lydia na to, nagpupunta po sila sa riverside para manalangin. So sinerge ko, bakit wala bang sinagoga doon? Bakit doon sila sa riverside nananalangin? So nakita po natin, meron po palang pamantayan ng mga Hudyo na meron silang rules na kapag hindi aabot sa ganong numero ang mga Hudyo doon, hindi sila magkakaroon ng sinagoga. So, hindi qualify ang Pilipos na magkaroon ng sinagoga dahil kaunti lamang ang mga Hudyo doon. Kahit may mga Hudyo, hindi ganon, hindi naabot yung kanilang standard na rami ng Hudyo. Kaya sila ay nananalangin in the riverside, sa tabi ng river. Doon sila nananalangin. Kaya doon naabutan ni Apostol Pablo si Lydia na kung saan nananalangin. And napag-alaman natin dito that the Lord opened her heart to respond to the gospel. So ang Panginoon ang nagbukas ng puso ni Lydia upang siya po ay makakilala o mag-respond siya doon sa mabuting balita na ipinahayag ni Apostol Pablo, na kung saan sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, naging bukas ang kanyang tahanan. So alam naman natin that Lydia, kahit hindi dito nabanggit, when you are selling luxurious things, mayaman ka. So si Lydia po ay mayaman o nakatataas sa lipunan. Kaya kanyang winelcome. She showed hospitality kay Apostol. Nabanggit dyan, sabi ni Lucas, kasama siya natin. So si Lucas, si Pablo at si Silas at mga kanilang mga disipulo ng ating Panginoon. Nagstay sila sa bahay ni Lydia at pagkatapos, nagpunta sila ulit doon sa Pook Dalanginan na kung saan doon naman nila nakilala itong babaeng nanghuhula. So, siya po ay sinasabit sa niba ng masamang espiritu para siya ay makapanghula. So, kaya naman, nakulitan na si Apostol Pablo, though hindi naman siya nananakit katulad ng mga wild na mga sinasaniban ng masamang espiritu, pero itong babae na ito, paulit-ulit niya pong sinasabi na itong mga tao na ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. They proclaim to us the way of salvation. Walang mali sa sinasabi niya. Pero, ang ginawa po ni Apostol Pablo ay pinalaya siya sa masamang espiritu. No, which is, ito po yung naging dahilan para sila ay itaboy palabas ng Pilipos. So, alam naman natin na pinagkakakitaan ng mga master nitong babae ang panghuhula. So, kaya naman, imbes na manumbalik sila sa Diyos, mas ano sa kanila ang kayamanan. So, sabi dito, and command the spirit to come out the girl, then
ayun po yung nangyari. Dinrag out sila in public to be executed, pero nung sila po ay na-execute, they whipped naked and they put them into jail. So sila ay nakulong. But then dun sa jail, they worship the Lord. Instead na umakal sa Diyos, nagpuri sila sa Panginoon. Amen po ba? That happened the very moment nakakilala ang jailer. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, gumagawa ang paraan ang Diyos para maipalaganap ang salita niya. Amen po ba? So, even sa kulungan, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga lingkod. So, tayo po'y dadako naman dito sa sumunod nating topic, which is Paul in Thessalonica, Berea, and Athens. So, God's works in Thessalonica, God's works in Berea, God's works in Athens. So, ayun po yung pag-aaralan natin. This sermon, i-highlight po nito ang tatlong bagay. Yung nature ng ating Panginoong Diyos, yung totoong Diyos. Pangalawa, ano yung command niya to repent, into repentance, and the resurrection of Jesus Christ as final proof. So, dito natin makikita anong klaseng mga tao itong nandoon sa Thessalonica, Berea, and Athens. So, this is a second missionary journey ng ating Apostol Pablo. So, basahin po natin. God's works in Thessalonica. Dumaan sina Pablos at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sila sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga. So dito sa lungsod ng Thessalonica ay may sinagoga, pero sa Pilipos walang sinagoga. So sabi dito, ang mga Hudyo, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumapasok doon sa loob ng 3 magkasunod na araw ng pamamahinga. So, 3 weeks. 3 weeks pong si Apostol Pablo ay pumapasok doon upang mangaral. So, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan ang kinakailangan magdusa si Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito at na pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. So kung titignan natin, dahil may sinagoga doon sa Thessalonica, ibig sabihin maraming Hudyo. Amen po ba? And kaya naman nabanggit dito ni Apostol Pablo mula sa kasulatan. Based on the scripture, reason happened dun sa scripture, and alam natin, kapag scripture, that is Hebrew. Kasi wala pa naman New Testament yan eh. Amen po ba? Kapag sinabing Hebrew, ang mga Hudyo po ay naniniwala, ginamit niya yung word na Messiah. Actually, napakasimple. Si Jesus na ito, translated Yeshua, na ipinahayag ko sa inyo ay ang Kristo, Messiah. So kung titignan natin, kapag sinabing Messiah, that is anointed one. God's anointed one. And alam nila, kilala nila si Kristo, hinang. Saan? Sa krus na, sa puno. Di ba ayon sa Deuteronomy, na kapag ang tao ay hinang sa puno o sa kahoy, sa krus, siya ay cursed. So ito po yung hindi nila maunawaan. Kaya sabi dito, ilan lang sa kanila ang nahikayat. Because kung ikaw ay Hudyo, hindi talaga nila, it doesn't make sense. Yung pinako sa krus, cursed, and siya yung anointed one. Tama po ba? Kung ikaw sa kaisipan mo, hindi mo yun mauunawaan, pero hindi na dinugtungan ni Apostol Pablo. Dahil dito lang sapat nang maipahayag na si Jesus ay ang Kristo. Siya yung Messiah, God's anointed one. Na kanilang sabi dito, ipinahayag na dapat siya ay kinakailangan. Ito'y pinaliwanag niya, pinatunayan sa kanila na dapat magdusa si Kristo at muling mabuhay. So basically, di man nabanggit dyan, pero nakalagay yan in Isaiah. Di po ba? In the book of Hebrew, in
hanggang siya ay nananatili doon ayon sa kinaugalian. Amen po ba? That is the power of the gospel. Sabi mo sa katabi mo, kapangyarihan ng gospel. Walang ibang kapangyarihan ng Diyos kundi ang kanyang salita. Amen? So if we do not read the Bible and if we do not have desire in the Bible, how will manifest God's words upon our lives? We also become yung mga taong nire-reject ang salita ng Lord. Why? Because we do not have time. We do not prioritize His words. Kaya yung mga Thessalonica talaga di nila mauunawaan in their mind because they do, sabi ko nga, ang paglago ay intensyon. Amen? Nakabase yan. Intensyon, gusto mong lumago, we have to read and dig and study the Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para sa atin yan. Amen? Para sa sarili natin. Hindi ibang tao ang magbe-benefit ng higit sa lahat, though may beneficial sa ibang tao, but once you read the Word, you are talking to God. Sabi mo sa katabi mo, kinakausap mo ang Diyos. Paligtarin natin yung ano. Gaano mo kadalas kinakausap ang Diyos? Amen? We have given 24/7 a week. Diba? Sa buong linggo, 24/7 kang. Sa'yo lahat yung oras na yun. How much more we give some time to God to communicate. Amen? Through prayer and reading His words. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sa relasyon, hindi tatagal at lalago kung walang komunikasyon. Tama, mali? Try ninyo. Kaya yung mga patay, naalala natin sila, pero hindi na ganun ka-intense. Unlike before, nung kasama natin sila. Because wala nang communication. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala nang communication. The same way with God. Kailangan natin kausapin ang ating Panginoon Jesucristo. In that way, mauunawaan natin. And katulad dito, sabi dito, naniwala at naikaya at nasumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihan. Multitude, sabi sa ibang version, great multitude kinilala sa lungsod at napakaraming debotong Griego. Di po ba? Yung mga Hudyo, ilan lang. Pero yung mga debotong Griego, yun yung naniwala. Because they are seeking wisdom as per 1 Corinthians. Naghahanap sila ng karunungan at dito nila nasumpungan ang karunungan nung pinahayag ni Apostol Pablo. Amen po ba? Sabi nga dito, no? And in English or New King James Version, ang sabi dito, explaining, sabi dito, reason with them from the scripture, explaining, demonstrating, and other translation, proving. Pag sinabing proving, pinatunayan na naganap itong binabasa nila sa kasulatan. Amen? Kaya no wonder, kasi iba kailangan pa ng prueba. Libro lang yan, anong prueba mo? Sapat na po ang mga witness na nakakita, mga apostol na Hudyo na nakaranas, na experience mismo nila si Jesus. Amen? And sa atin, ito lang yung mapanghahawakan natin. The very Word of God. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, salita ng Diyos. Kasi hindi habang buhay. Sabi nga sa Korinto, no? Hindi habang buhay. May nangangaral ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, mawawala na ang mga nangangaral. Eh kung tayo hindi natin alam. Matatapos ang pangangaral pero yung pag-ibig hindi matatapos. Amen po ba? Bakit sinabi yun? Kasi yung mga tao, katulad ko, darating ang panahon, tatanda ako, mabubungi ako, mahirapan na ako magsalita dito. Maintindihan niyo pa ba yung sinasabi ko? May limitasyon ng buhay ng tao sa atin, sa mga kabataan. Kaya habang
sila. Kung mawala man yung nangangaral sa kanila, kaya nilang tumayo at lumakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. How much more yung mga nanay na may anak? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, na nanay. Nanay ha, hindi ante. You are accountable to God. Sa anak mo. Paano mo siya palalakihin ng maayos? Kung hindi mo man lamang mabuksan ang salita ng Diyos. Amen po ba? At sa mga nagbabalak pa maging nanay in the future, kapag nag-asawa na, kinasal. Okay? So sabi dito, sa sumunod, ngunit daigit, ito yung laging response. And alam nyo ba, the more na naiinggit yung mga Hudyo, napapansin nyo lang, the more na tinutulak nila na lumaganap ang salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, nainggit ang mga Hudyo. Hindi na nawala tong inggit na to, no? Kaya't tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan, mga mobs. And sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason. Sino ba tong si Jason na to? At pilit, hindi yan si Jason na Baracoso ang tatay ni Jaira. Ito pong si Jason na ito, sabi dito, mamaya sasabihin ko, siya po ay Christian sa Thessalonica. So Jason is a Christian in Thessalonian Christian who host, siya po yung nagpapasok. They welcome si Apostol Pablo, yung mga kasama niya o yung mga lingkod ng ating Panginoon sa kanyang tahanan. He is early convert na kung saan niris niya po yung safety niya. Kasi kung titingnan mo dito, itong si Jason, hindi naman sinabing nangaral, no? Pinapasok niya lang po, ipinatuloy niya lang, katulad ni Lydia. Ang mga apostol, pero ano yung ginawa kay Jason? Sabi dito, nang hindi nila matagpuan ang dalawa, si Pablo at Silas, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating at sila'y pinatuloy ni Jason. Ayun lang yung nakita nila na kasalanan ni Jason, which is yung tingin ng tao na kasalanan, hindi kasalanan sa Diyos. Amen? Dahil lang to sa kanilang kasalanang pagiging inggit. Sabi mo sa katabi mo, dahil sa inggit. Sino ang makasalanan? Sila o si Jason ba o itong mga Hudyo? Di po ba? Kung titignan natin, hindi naman kasalanan yung ginawa ni Jason, pero dahil ang mga Hudyo, sila po ay talagang deboto sa Judaismo, kasalanan sa kanila ang magkaroon ng ibang turo. So sabi dito, sila ay pinatuloy ni Jason. Nilabag nilang lahat ang batas ng emperador. Sinabi nilang may iba pang hari na pangalang Jesus. So kung titingnan natin dito, yung word po na Caesar ay hindi siya pangalan o tao mismo. Pangalan ng tao. Ano po yung Caesar? Ilan po ba ang naging Caesar? Ang Caesar po ay title ng pagiging Roman Empire. Kasi kung mababasa nyo sa ibang translation, Caesar ang tawag. So, kinikilala nilang Caesar yung mga taong nagiging Roman Emperor. Siya po yung may otoridad over Judea in New Testament era. It is not a specific person, no? Pero ito po yung mga tao katulad ni Augustus, Tiberius, Claudius, at Nero. They are emperor o tinatawag nating Caesar. Nakuha po natin? So sila po yung tinatawag na Caesar. Kaya sinabi dito, batas ni Caesar. Batas ng emperador. Which is, sinabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Ito'y emperador lang, emperor lang. But Jesus is a real king. Sabi mo sa katabi mo, real king. Kaya yun nasa loob, sabi mo, real king. Totoong hari.
sa sigawang ito, syempre, pag-usapang Cesar na yan, talagang aalyansa ang mga Hudyo. Kasi ganon yung kataas, mas mataas pa yung tingin nila kay Cesar kaysa sa Diyos. Amen? Mas mataas pa yung tingin nila sa namumuno kaysa sa Panginoon. Kaya nga nireject nila si Jesus eh. Amen po ba? So sabi dito, si Jason at ang kanyang kasama'y pinagmulta ng mga pinuno at pinalaya. Nag-post siya ng bail o piyansa sa panahon natin ngayon. Kinulong kasi si Jason eh. Kaya nagpiyansa siya. So kung makikita dito, sabi ng mga scholar, mayaman daw po itong si Jason. At yung mga tao nga na nagpapatuloy sa kanilang mga tahanan katulad ni Lydia ay mga nakatataas sa buhay. Okay po ba? So sabi dito, sa sumunod, ayan, dito na tayo ngayon sa Berea. Sabi dito, nang gabing ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi nila. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang lalaki at mga babae, kilala sa lipunan. Subalit, nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. So talagang pasaway yung mga Hudyo nung time na yun, no? So Berea po is also city in Macedonia, katulad ng Pilipos. So yung sabi dito, Bereans were open-minded, bukas ang kanilang kaisipan, at hindi lang bukas ang kaisipan. At ito rin po yung pinapractice ng karamihang mga Kristiyano. That's why, lalo na po yung Baptist. They bring Bible every day. And alam ko, maganda rin tong application sa atin. We must be Bereans. Bakit? Alam nyo ba yung mga Bereans, titignan nila kung tama ba yung sinasabi. O may mali na yung sinasabi ko, hindi nyo bine-verify dyan, no? Accountable din kayo. Para i-seek ang truth. Sabihin mo sa katabi mo, accountable ka? To seek the truth. Also, ito po yung ginawa ng Berean. May pananabik sila makinig ng salita ng Diyos, receiving the gospel with eagerness. Instead na blindly accepted lang yung pinapangaral ni Paul, ano yung ginawa nila? Binasa nila. Araw at gabi ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mag-seek ka rin. Hindi ka lang tagapakinig. Magbabasa ka kung totoo ba, tama ba yung sinasabi ng nangangaral. Dahil darating ang panahon, hindi na po kikilalanin ng tao salita ng Lord, no? Kung ano na lang sabihin, oo na lang ng oo. Amen na lang ng amen. Which is, maglilid yan sa kapahamakan. So sabi dito, may pananabik silang nakikinig sa paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang kasulatan upang tingnan, verifying kung totoo ba yung sinasabi. Sabi mo sa katabi mo, verify din. Okay? Hindi lang tayo tagapakinig. Kailangan babasahin din natin ang salita ng Diyos. Sumampalataya ang maraming, ito po yung resulta. Sumampalataya yung maraming Hudyo, mga prominent Greek men and women, naniwala sila, nanampalataya sila sa ipinahayag ni Apostol Pablo. Bakit? Hindi lang dahil napakinggan nila, kundi dahil sila mismo na verify nila na tama ang sinasabi ni Pablo. Amen? Kaya naman, ito po yung naging resulta. And, again, nabalitaan ng mga taga-Thessalonica, yung mga naiinggit kina Pablo, nagpunta sila sa Berea at gumawa na naman ng
devotion. Kaya sabi ng ibang mga komentary, yung kanilang ministry dito sa second missionary journey, upside down. Upside down talaga. Pero hindi nagpatinag si Apostol Pablo. Amen? Kung kahit ganon yung pangyayari nila, turning upside down yung kanilang nangyayari doon sa pagpapahayag nila, sa ministry nila, ganon din yung ginagawa nila. Amen? Turning upside down. The more they were pushed, sabi ko kanina, the more na pinupush sila paalis doon sa lugar, the more silang nangangaral. Amen? Di sila napapagod, hindi sila nananawa. Sabi dito kaya naman ang sumunod, kaya't si Pablo'y dali-dali pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. At ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya sa Atenas. So pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. So nagkahiwalay po dyan si Pablo, Timoteo at Silas. Si Pablo ay napunta sa Atenas or tinatawag nating Athens. So ano ba itong lugar na Athens na to? Dito po, na-introduce ni Pablo yung nakapaskil sa kanila. Alam niyo po ba, ang Atenas, they are, kumbaga sa mga engineer, bayan sila ng mga arkitekto. They are all architect. Napakarami nila. Mas marami pa yung architectural na mga nakapalibot sa kanila kaysa mga tao. Sabi, 30,000 na pag-aralan ko, no? 30,000 po yung mga architectural. Mga ginawa nila, mga sculpture nila doon sa lugar na yon. And ang tao po ay nasa 10,000 lang mahigit. 10,000 to 30. So, nagre-range lang ganun. Kaya naman, sabi dito, yung artistic heart nila, dun sa Roman world nila, talagang binigay nila yung puso sa pag-i-sculpture. Na which is naging dahilan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Amen? So sabi dito, they swamped by idols, under sila ng idolatry. They give themselves over to the idols dahil sa kanilang katalinuhan. Sabi nga dito, yung lugar na yon, intellectual center. Atenas or Athens is a intellectual center. Kung kumpara mo sila po yung mala Oxford, mga Cambridge, ganun po yung kanilang mga talino, no? Pero sobrang talino, naligaw na. Kaya naman, ito yung ginawa ni Apostol Pablo. Basahin ko natin. Habang sina Silas at Timoteo'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang sabi dito, puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. Kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga hintil na sumasamba sa Diyos at sa sino mang nakatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Dahil nga laganap ang mga Diyos-Diyosan sa paligid ng Atenas na maghabag si Apostol Pablo. Ayun po yung nag-urge sa kanya na mas ipaliwanag pa sa mga taong naroroon, kahit po in the marketplace, ipaliwanag na kung sino ba ang totoong Diyos. Nakipagtalo rin siya sa ilang mga pilosopong Griego ng mga Epicureo at Estosyo. So tingnan natin, ano ba yung mga Epicureans, naging Korean nga, Epicureans and Stoic. So, they are philosophers po. Mga pilosopo. Sabi mo sa katay, mga pilosopo. Yung pilosopo na yan, mga matatalino yan ha. Hindi yung mga pilosopo lang sa panahon natin ngayon. Na kung ano-ano lang yung kapilosopo ang sinasabi. Yung mga philosophers na yan, mga matatalino yan. Yung mga Epicureans ay, sila po ay ang kanilang paniniwala o pananaw nila sa mundo na ang mundo daw po ay nagawa na tsamba lang.
Tsamba. Sabi mo sa katay mo, tsamba. O yung tinatawag nilang atoms. Yung nag-umpugan na bato. So sabi dito, or tinatawag Big Bang Theory. So galing yan sa Athens. At hindi sa Athens, sa Atenas. Okay? So para sa kanila, ang Diyos ay malayo at walang pakialam sa tao. Ganun yung pananaw nila. Malayo ang Diyos, wala yung pakialam sa tao. Ganun po ang pananaw ng mga Epicurean. So sabi dito, at hindi dapat katakutan, hindi daw po dapat katakutan ang Diyos. At ang pananaw po nila sa kamatayan, ayon sa aking pag-aaral, ang kaluluwa nila ay namamatay kasama ng katawan. So, wala na, ending na. Kaya naman, bago sa kanila ang katuruan ng resurrection. Sabi mo sa katabi mo, muling pagkabuhay. So, sabi nila, wala daw paghuhukom. Ito ang dahilan kung bakit in the latter part ng passage, tinawanan nila si Pablo sa pangangaral niya na muling bubuhayin ang tao o mga namatay. So, sa kanila kasi, kapag namatay na, wala na. So, ending na yun. Yun po yung mga Epicureans and ano lang sila, parang easy-go-lucky. They are doing it for pleasure, kasiyahan, yan. Pero, umiiwas sila sa disiplina sila, no? Sa sakit, yan. Sabi dito, and takot para magkamit ng kapayapaan sa kanilang isipan o tinatawag na atarasya. So, ang tarasya po ay takot para magkamit. Meron silang fear. Hindi naman sabi dito, may fear sila na para magkamit sila ng kapayapaan. Yung takot nila, magre-resulta ng kapayapaan sa kanilang pag-iisip. So, yun yung pananaw ng mga Epicureans or mga pilosopo sa grupo na ito. Ano naman tuloy yung Stoic o yung tinatawag na Stoico. So, ang Stoic po, ang pangunahing aral nila sa virtue and kabutihang asal ayon sa katuwiran, disiplina sa sarili, pagtanggap sa tadhana ng walang reklamo. Kung ano yan? Okay na yan. Tanggapin mo na. Kung mahirap ka talaga. Stoic. Ganun yung kaisipan nila. Diba? So, sabi dito, ang pananaw nila sa Diyos ay pantheist. Pag sinabing pantheist po, ito yung Diyos nila by force. Yung kaisipan na nasa lahat ng bagay kasi kasama sa kalikasan. Diba? Ayun yung kanilang paniniwala o pananaw nila. Para sa kanila lahat ng tinakda ay tadhana. Yung maniniwala sa destiny. Oh, destiny. Stoic yun. They are mga philosophies, mga nag-aral mo sila yung mga aral nang galing pala yan sa Atenas. Kapag nangyari, ayun na yun. Destiny kita. Hindi pala. One got away pala. Umalis pala pagkatapos. So, hindi po, yun po yung kanilang filosofiya. So, yung pananaw nila, mataas ang tingin nila sa kakayahan ng tao. At sa sariling sikap. Hindi sila sang-ayon sa pagpapakita ng labis na emosyon. Sa madaling salita, itong mga Epicureo, hindi naniniwala sa Diyos na nangingialam sa tao. Ang Stoico naman ay nahihirapang tanggapin ang konsepto ng grace. Kasi nga, naniniwala sila sa lakas nila eh. Hindi nila ma-accept yung grasya, yung biyaya na tulong ng Diyos. So kung ganyan yung pangangaralan, talagang pagtatawalan nila si Pablo. Kasi feeling nila matatalino na sila eh. Kaya na nila yung kanilang sarili. So sabi dito, ano ba ang sinasabi natin? Sinasabi sa atin na nagmamarunong na iyan. Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata siya sa mga ibang Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Bago sa kanila. Di po ba? And kaya naman sabi dito, sa sumunod, ayan, siya'y isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago o pag sinabi Areopago, ito po ay
Hills of Ares or Ares sa English. Yung Areopagos is the rocky hills. Ayan po yung mabatong hills in Athens o dun sa Greece. Sabi dito, or tinatawag din siyang Mars Hills. So ito po yung usually meeting place ng mga highest judicial council. So kapag ikaw ay nasa Areopago, mga ano po yun, mga highest ranking na mga council ang naroon. Usually, they are responsible sa mga nagpapakamatay, trying homicide, and religious cases. Doon po yung court nila. Supreme Tribunal or yung Serious Assembly naroon po sa Areopago. Na kung saan nag-i-imply ng a body of a great dignity. So, yung pagpapahalaga sa physical na pangangatawan. So, kaya naman, sabi dito, doon po nila dinala si Areopago sa highest ranking ng judicial or highest ranking ng hukom nila doon sa lugar na yon. Sapagkat walang ginawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi mag-usap at makinig tungkol sa bagong turo. Siyempre, may bagong turo. They are desiring. Kasi di ba, ang mga Griego, they are seeking wisdom. Naghahanap sila ng karunungan. And dito, bago yung katuruan na ipinangangaral sa kanila patungkol kay Jesus. Amen po ba? Kaya dito'y tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat. Tingnan mo, no? Ang galing na, ang husay ng pagka-deliver ni Apostol Pablo, no? Without, hindi man lang, kung makikita mo dito, doon na, siyempre nasa highest council na siya eh. Highest ranking council siya sa Areopago. Ang banggit niya, hindi niya sinabi, mga ang dami niyong Diyos-Diyosan. Hindi ganun. Ano yung sinabi niya? Napansin ko napaka-relihiyoso ninyo. Wisdom. Di ba ba? Sa maraming bagay. At biglang pagpasok niya, doon mismo sa nakalagay na statue nila or inukit nila na sa Diyos na hindi nakikilala. Pasok. Di ba ba? Hindi nila nakikilala. Dahil ito'y katotohanan na talagang hindi nila nakikilala ang Diyos. Sila po mismo ang nag-ukit doon. Hindi naman nila pwedeng taliwasin yung inukit nila kasi sila nag-ukit doon. Sabi dito, sa Diyos na hindi kilala, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong pinapahayag sa inyo. Amen? Wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Sa Diyos na hindi kilala, pero sinasamba nila. Di po ba? So, tingnan natin kung paano yung sabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay Panginoon ng langit at lupa at naninirahan at hindi naninirahan sa templong ginawa ng tao. Sinagoga. Templo na ginawa lang ng tao, hindi siya naninirahan doon. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Bakit naglilingkod? Kasi alam mo yan, na ibinigay lamang sa iyo yung buhay natin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, yung buhay mo ay bigay ng Diyos sa iyo. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen po ba? Sabi dito, ganun din yung atake ni Apostol Pablo sa kanila. Mula sa isang tao'y nilikha ang lahat ng lahi sa mundo. Itinakda niya sa simula't-simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Knowing
ipinapakita ni Apostol Pablo yung pagkalikha sa tao at hanggang hangganan nila. Amen po ba? Ito yung patunay na yung mga nililikha, ginagawa ng kamay ng tao ay walang kabuluhan. Amen? Kasi yung tao na gumawa ay may hangganan. Compared to the God who creates everything in this world, ayun yung dapat sambahin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ayun yung dapat sambahin. And sabi dito, ginawa niya iyon upang, ito yung purpose, kaya ginawa ng Lord yung mga bagay na iyon upang hanapin nila ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, sila ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, nakasalalay ang buhay mo sa Diyos. Amen? Sabi dito, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. Pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong makata. Tingnan mo nga. Instead of quoting yung kasulatan, unlike na ginawa niya sa mga taga-Thessalonica, ano yung ginawa niya dito? Nag-quote siya ng kanilang mga makata. Di mo ba? Tayo nga'y mga anak niya. Sabi niya dito, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan sa ginto, pilak o bato o pawang nilikha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sabi mo sa katabi, pwede pala yun, no? Maggagawa ka ng sarili mong Diyos-Diyusan. Amen? Like Athens. Athenas. They create idols. Sabi mo sa katabi mo. Sa panahon ba natin, applicable pa yan? Sa panahon natin ngayon, alam mo yung kinikreate ng kaaway? Gadgets. Consuming your too much time or much time in the gadget. Amen? Gadget is controlling our mind. Not only the mind, but also the emotion. Amen? Ayun yung nagre-reflect ngayon sa atin. Tanungin mo ay mga kabataan ngayon, mabubuhay ka ba nang walang cellphone? Sagutin mo yung mga kabataan. Hindi. They cannot live without gadgets. Lagi yung magsasabi, boring naman, ang boring. Yun yung ginagawang atake ngayon na Diyos-Diyosan ng kaaway. Na which is naglilid sa tao na mawalan ng oras sa Diyos pero maraming oras sa gadgets. Amen? Unlike dito, sabi nga, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan sa ginto, pilak o bato o pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, repentance. Kaya ayun yung tatlo, kasama sa tatlong highlights ng pag-aaral natin in chapter 17. Magsisit talikuran ang masasamang pamumuhay. And sabi dito, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino yun? Jesus Christ. Amen? Pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang taong iyon. Bakit tao? Kasi hindi pa nila kilala si Jesus Christ. That's how Paul introduced the gospel. Amen po ba? Sa hindi kilala ang Panginoong Yesus. Amen po ba? And, ayan. Ayan.
So, doon natin makikita na ang napakahusay ni Apostol Pablo sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. And sabi dito in our last verses, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Ano ba yung tinuya? Sa iba po pinagtawanan. Ibang translation, eh sinasabi ko kanina. Dahil iba yung Diyos nila, pinagtawanan nila si Pablo. Sinabi naman ng iba, nais namin mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang na dito si Dionismo na kaanib ng kapulungan. So ibig sabihin, kung kaanib sa kapulungan sa Areopago, si Dionisio, ibig sabihin kasama siya dun sa mga highest ranking council. O hukob kung tawagin. Hukom. So at isang babaeng nagngangalang Damaris at ang iba pa. So ayan, no, sa pag-search ko po kay Damaris, so ayan, si Damaris po ay nananampalataya, isa din siyang matapang na mananampalataya na mayroon din siyang mataas na antas. Kaya naman, para sa kanya, embracing itong bagong turo na to, mahirap. Pero katulad ng, hindi man nabanggit dyan, katulad ng ginawa kay Lydia, the Lord has opened her heart. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang magbubukas ng kaisipan. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Saan ba tayo dito nakabilang? Tayo ba ay may katulad ng kaisipan ng mga taga-Thessalonica? O tayo ay mga Bereans na kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, the more we seek God, the more we hear the Word of God, the more we seek the Lord. Or katulad tayo ng mga taga-Athens, we create idols. Lord, search our hearts. Siyasatin mo po ang puso namin, Panginoon, sa aming napag-aralan sa umagang ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mapawalang kabuluhan ang iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, seek our hearts, O God. Search our heart, O God. The more you search us, Lord, lagyan mo po kami, Panginoon, ng desire to seek you more. Makilala ka namin, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The more kang nagpapakilala sa amin through your words, the more mong pinapakita how helpless we are, O God, and we need you, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw po yung maging desire ng aming puso. Alisin mo ang puso na makamundo, Panginoon. Lord, I pray and I humbly ask in prayer, O God. Ikaw po ang nakakakilala sa iyong mga anak paglabas ng panambahang ito. Turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na magdepende sa iyong mga salita. Because time will come, Panginoon, as we grow older, Panginoon, may limitasyon na ang aming mga pisikal na pangangatawan. Ngunit ang pag-ibig mo ay magpasawalang hanggan. Katulad ng iyong mga salita, Panginoon, na hindi magkakabula, hayaan mo rin, Panginoon, ang bawat salitang itinatanim mo sa puso't isipan sa iglesyang ito, Panginoon, ikaw ang magpalago, Panginoon. Sa pamamagitan ng matyagang pag-aaral sa iyong mga salita, alisin mo ang katamaran, Panginoon, sa pagbabasa. Alisin mo, Panginoon, ang kawalang halaga, Panginoon, ng iyong mga anak sa iyong mga salita. Lord, kung paanong nakita ng mga lingkod mo, they found treasure, O God, in your very word. Allow your people in Jacob's BCI na maging treasure, maging kayamanan, Panginoon, sa aming mga puso ang iyong mga salita na hindi po kayang nakawin o agawin ng sino man
ito, maging ang kaaway na si Satanas, Panginoon, kasama ng kanyang mga dyablo at demonyo. Lord, there is no power against us, Lord God, shall prosper, Panginoon. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is our Lord. Allow us that this very word, ikaw po talaga yung maging Diyos namin, Panginoon. Walang pag-aalinlangan, at in ganun din, Lord, mag-spend kami ng time to seek you, to know you, and higit sa lahat, Lord God, to glorify you. Use our body to glorify you, O Jesus. Use our mind, our thoughts, our feelings, our emotion, and the very words na nababanggit namin to glorify you, Panginoon. Transform us, Lord God. Alam ko po, marami pa pong kahinaan ng iyong iglesia. But then, Lord, hayaan mo maging stepping stone ito, Panginoon, upang kami ay maabot, Panginoon, ng iyong grasya at biyaya. Reach out, O God. Ikaw po yung humawak sa kamay namin, Panginoon. Kung kami man ay nakakabitaw, Panginoon, Lord, hold on tight. Hold us tight, Panginoon. Hawakan mo kami na maigpit, Panginoon. Dahil alam namin, kapag ikaw ang humawak, hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Kaya naman, Lord, kung ano yung pananampalataya ko, Panginoon, sa iyo, hawakan mo po, Panginoon, ang iyong iglesia. Na ang iyong salita ang maging pundasyon, Panginoon, na hindi matitinag, hindi maaanod ni bagyong dumating sa aming buhay. This is my desire, with full of faith and thanksgiving. And everybody in this congregation shall say, Amen and Amen. Magandang umaga po. Dadako naman po tayo sa tithes and offering. Napakasarap ng panalangin ni Pastora. Sa tithes and offering po, ipagpapatuloy ko lang po yung Hebrew 13, verse 5 to 6 kasi last Sunday, ay masyado akong na-overwhelmed sa mga bagay-bagay kaya hindi ko masyado siya elaborate yung Hebrew 13. Hebrew 13, verse 5 to 6, ang sabi po ron, verse 5, huwag kayong magbukang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito po ay nagtuturo ng prinsipyo, kasiyahan o kakontentuhan. Tiwala sa probisyon ng Diyos sa halip ng pag-ibig sa salapi. 6, kaya't buong tapang natin masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. Kaugnay po sa tithes and offering, number 1, pagbibigay ng kasiyahan o kakontentuhan at hindi dahil sa takot. Huwag magmukhang pera. Ang pagbibigay ay hindi dapat ginagawa dahil sa love of money o paghahangad ng mas malaking kapalit o material. Huwag po natin isipin huwag natin sanang isipin na pag tayo ay nagtitithes or nagbibigay sa Panginoon ay may kapalit agad na malaking material na bagay. Number 2 po, masiyahan sa nasa inyo. Ang tunay na giving ay nagmumula sa puso na kontento at nagtitiwala sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi napipilitan sa pagbibigay. Pagtitiwala sa provision ng Diyos. Trust in God's provision. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang pangako ng Diyos na nagbibigay lakas sa atin, na nagbibigay lakas ng loob kahit sa panahon ng kakulangan. Kasi may times tayo, di ba, na bibigay pa ba ako? Ay, bukasan ko muna kaya kasi kulang yung pambayad ko sa ganito. Wala na naman kayong pangbili ng ulam mamaya. Pero, itinuturo po doon dito sa Hebrew 13 verse 5 and
and 6, na magtiwala tayo sa Panginoon. Na ano man ang sitwasyon natin sa buhay, basta nagtitiwala tayo sa Panginoon, nandun po yung provision niya. Nandun po yung kakontentuhan, yung tipong kahit na ano pa yung sitwasyon mo sa buhay, kahit na minsan nakakaiyak mo, yung umiyak pero iyakin talaga ako, sorry Lord. Kasi, thank you Lord. Ang pagtatides ay pagkilala sa Diyos. Ang tunay na pagbibigay ng lahat ng ating ari-arian at tayo ari-arian. Ang tunay na pagbibigay sa Panginoon, ang pagtitiwala sa Panginoon, ay pagtitiwala na tayo ay steward lang ng Lord, na tayo ay pinagkakatiwalaan niya sa mga bagay-bagay. At tinitignan niya kung hanggang saan yung pagtitiwala mo sa Kanya. Sa Hebrew 13, 5 and 6 po, kung talagang pag-aaralan mo yung talata po, nandun yung prinsipyo ng kakontentuhan at pagtitiwala sa kabila ng kagipitan sa buhay, lalo na sa panahon na to. Bilang nanay na kagaya ko, hindi po talaga madali. Pero talagang lagi ko po itong inaalala, yung Hebreo na to, kasi sobrang ano po to sa akin ng Lord. Talagang paalala niya sa akin na magtiwala ako sa Kanya, huwag nang maaligaga sa anumang bagay dito sa mundo. Kasi talagang ibibigay niya. Ibibigay niya ang lahat. Matuto ka lang makontento, matuto ka lang manampalataya sa Kanya. Yung pagta-tithes and offering po, tayo rin po yung nag-benefits nun. Salamat sa Lord kasi patuloy niyang ipinapaalala yung bagay na to. Salamat sa Lord kasi patuloy niyang ginagamit yung mga salita na to para matuto tayo. Nawa po, na-elaborate ko naman po yung Hebreo 13, patuloy pa rin pong nag-aaral. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay manalangin at manampalataya sa Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa biyayang nagmumula sa iyo, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, anuman po, Ama, ang aming ipagkakaloob, Panginoon, na nagmula sa iyo, Lord God. Ama, salamat po sa kabutihan mo, sa kakayanan na pinagkaloob mo, Ama, sa biyaya, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa po namin sa pananampalataya sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, patuloy mong ipagpalain ang bawat isa sa amin, patuloy mong ingatan at turuan, Panginoon, na magkaroon ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Check, yan. Dadako na po tayo sa ating financial report for April 2026. Kung mapapansin nyo po, na-late po tayo. Kasi may ina ngayon, di ba? So, na-late po dahil sa kadahilan ng wala po yung ating Meralco bill. Dahil nga po, ayun, na-late. Wala pa pong sinesend yung may-ari nung Panambahan. So, yan, dadako na tayo sa financial report for April 2026. Una po sa utilities, water utility payment, ang bill po natin ay 156. Sa food and refreshment, nakikita po doon yung meal for youth fellowship and dance practice. Ayun po yung mga
ginagamit for dance, sa mga dance ministry kapag nagpa-practice po sila. Then sa MGAS, yung ginamit po natin for team building at resort, ayan, makikita mo po dyan, is 500. Then drinking water supply during team building, 405. Then sa transportation, ito po yung ginamit natin na 2 jeep for transpo, for team building, 1,500. Then sa supplies po, ito yung notary secretary cert, which is 200. Printing for cert of BS Theology, 50 pesos. Then 2 pieces of large black plastic, 40 pesos. Sa equipment po, ayan, TV installment, 6 payment, payable over 12 months. So, ilang months na lang po, makakaano na tayo dyan. Nakakalagang 1,292. Then sa rental po natin, church rental expenses, 4,000. Then ito pong love gift or bereavement assistant, nakakalagang 500 po. So ang total po is 9,143. Then sa particular, next po, sa particular, total tithes and offering nung March 2026, nagkakalaga po yun ng 20,037. Then yung balance from previous month, asa po yung next? Para po makita niyo. Yan, yung balance from previous month, March 2026, nagkakahalaga po yun ng 14,956. So, ang total tithes and offering for April, itong April lang po nagkakahalaga pong 20,037. Palakpan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. So, ang total fund ng April 2026, so pag inad po yun, magiging 34,993. So yung pinaka-total expenses natin, yun nga po yung nakita nyo kanina, yung previous, which is 9,143. So ang balance na lang natin for April 2026 po is 25,850. So palakpakan na natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos kasi hindi niya tayo pinagkulang at hindi niya tayo talagang pinapabayaan sa mga anumang expenses natin sa panambahan. Hindi po dahil po sa inyo, syempre hindi po natin magagawa lahat ng ito. So let's pray. As Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for your knowledge and wisdom, Panginoon. Patuloy mo yung pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maging sa financial namin, sa report, Panginoon. Patuloy kami nagiging transparent, Panginoon, upang maunawaan ng bawat isa, Panginoon, na lahat ng pagpapalang ito, Panginoon, ay dahil sa iyo, Panginoon. At lahat ng ito ay ginagamit namin para sa kapupurihan mo, Panginoon, at sa ikakalago, Panginoon, ng panambahan, Panginoon. At kundi, Panginoon, maging sa kapatiran namin nangangailangan, Lord, patuloy mo kaming i-bless, Panginoon, upang makatulong kami, Panginoon, sa mga nangangailangan naming kapatiran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, patuloy mo kaming gamitin bilang iyong pagpapala, Lord God, at Panginoon, patuloy mong palaguin ang panambahan na ito, Panginoon. Sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, bilang pagtanaw po ng paggalang natin sa Panginoon dahil mayroon tayong mga nanay na patuloy na sumusuporta, patuloy na binibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Inanayahan ko po yung mga nanay sa harapan. Ayan, sige po lahat po ng mga mothers sa harapan. Meron pong pinanda ang church. Ayan, sige po mga mother, dito po sa harapan.
Ayan. Wala na po mga mothers dyan. Ayan, sige po, kung nandito po yung inyong mga anak, lapitan po ninyo. Ayan yung mga youth, yung mga mother ninyo. Kung nandito, ibigay po natin yung token of appreciation sa mga mothers. Si Lola. Opo. Lola Sige ko po. yung pinakamatanda. Andiyan pala yung mother ko. Ako nga, Lola. Ayan, sige po, bigyan na po. Asan ang aking mother? Kiss. Oh, sunod-sunod na. Bilisan ninyo. Sabay-sabay na kayo. Sa iba pang mother. Sino pa po yung wala? Ayan. Jason. Ito naman parang nandito yung iyong mother Tinuro yan, mother ng iyong baby child. Ay, tuwa ka. Ayan. Hawakan mo na dito. Ayan, meron pa po. Okay na po. Mother daw eh. Hindi daw mother. Bigyan mo sila, sige. Okay. Kamis kayo sa akin. Bigyan niyo na daw. Iba pala yun. Sarap naman yan. Ayan, sige. Bigyan nyo sa mga pagkakalas na. Kailangan ko yan. Thank you, Focus Family. Yes. Ano po yan? Plato po yan. Napakalaking plato naman po kaya. Ayan, sige po. Ating pong ito ng ating mga kamay sa mga mothers na nasa harapan. Lord, ikaw po nakakakita ng puso, Panginoon, ng mga mothers na ito, Panginoon, ng mga kananayang ito. Lord, kung paano nila pinalalaki ang kanilang mga anak, Panginoon, na may takot sa iyo. Bagamat hindi po sila perfecto, Panginoon, pero hayaan mo po, Panginoon, makita ng mga nanay o mga anak nila, Panginoon, kung gaano nila kamamahal, Panginoon, ang kanilang mga anak, o God. Lord, hayaan mo ma-appreciate ng mga anak, Panginoon, ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. And Lord, I pray kung sila man po ay nalulungkot, kung meron man silang pagkukulang sa kanilang mga puso't isipan, Lord, ikaw po ang magpuno sapagkat makapangyarihan ka. Hayaan mo, Lord, i-sustain mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya, Panginoon. And dalangin ko rin, Lord, sa bawat nanay ng iglesyang ito, Panginoon, ikaw po ang magpala sa gawa ng kanilang mga kamay. Huwag mo po silang pagkukulangin, Panginoon, especially yung mga nanay na balo na. I pray, Lord God, ikaw po yung mag-bless sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw po yung maging sandigan nila. Ikaw po, Panginoon, yung maging kaagapay nila, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang ilayo sa anumang karamdaman. Patuloy na bigyan ng kalakasan ng kanilang mga pisikal na pangangatawan. At ikaw lamang ang maparangalan sa kanilang paglilingkod sa iyo. Hayaan mo silang lumalim at mas makilala ka pa, Panginoon, ng lubusan. Maraming salamat sa mga mothers na naririto, Panginoon. Ano man ang tawag sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga anak. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga anak ay matutong rumispeto, Panginoon, matutong kilalanin ang otoridad na pinagkaloob mo sa mga nanay na naririto, Panginoon. Makita ng bawat mga anak ang sakripisyo ng kanilang mga magulang, Panginoon. And Lord, as you have promised, O God, if we honor our parents, Panginoon, our life in this world, Panginoon, ay habang magiging matagumpay ang aming mga buhay. Kaya naman, Lord, panuloy namin pinangahawakan, Panginoon, ang pangakong ito sapagkat ikaw ang nangako, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Bless your people. Bless these women of this church, O God. Bless this motherhood, Panginoon,
of your church. Sa kanilang ministry, Panginoon, may they glorify your name. This we pray with full of thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Picture! Picture, ayan po. So, tira natin yung ibang nanay, si Ate Beron, ayan, bigay na magbigay. Ate LB, wala din yung nanay. Si Ate Lea, ayan. Sa inyong mother, si Maria, ayan. Si Agulating niya. Sino pa? Si Auntie Josie. Si Ate Vilma. Sakto po kasi yan. Mama, kinuha. Pero wala si Ate Vilma, hindi namin lang sa susunod. So, nanay ko. Ay, nanay mo. Sige. Ayan. Sino pa? Mama ni? Jeremy. Si Lola Flor. Ni Denise. Nasa ibang bansa. Sa susunod ko. Lola Flor, oo. Si Tita Flor pala yung isa. Ayan. Kompleto po yan. Kaya naman, palakpakan natin ang buhay ng mga magulang. Ayan. Okay, thank you po mga motherhood, mga mothers of Jacob's BCI. Ayan. So, inanyahan ko na po ang mag-a-announce. Diana? Ay, happy Mother's Day. Thank you po. Merong sobra. Ayan. Kanin mo na bukas. Si Ate Beron, nasa si Ate Beron? Si Ate Beron, hindi na niya. Sino pa yung kay Lola Flor? Nakalito kay Lola Flor. Tita Mayra po. Kay Mayra. Andun. Kay Mayra. Asan yung kay Lola Flor? Ang ganda mo rin, Lola Flor. Sino pa? Si Ayong ano? Mama mo. Ayun, si Mama mo. Mama mo. Si Mama mo. Mama mo. Mama mo. Sabi mo yun. Ayun na kay Mama. Iba na si Ate LB, kay Ate Lona. Kanina, Ate Lona. Ay, na kay Ate Lona. Na kay Beron, kay Ate Josie. Mama ko, ang mama mo. Mama mo na. Mama. Gay. Gay. Ako na magsuot para sa mama. Announcement po para sa next week, May 17, third Sunday. Ang worship lead po natin ay si Sister Jeremy.